Bakbak. Ngayon pupunta tayo sa isang campsite sa West Coast, yung Payan Camp. Medyo late na tayo, alas 4 na ng hapon, 4:15 to be exact. So paalis pa lang tayo, mga 1 hour siguro yung biyahe. So darating tayo mga 5 or past 5. Then magsiset up lang tayo ng tent doon, tapos magluluto. Pero bumili na rin kami ng baon para hindi na kailangan magluto kung sakaling gabihin. Mahalaga may set up yung higaan. So it's either magte-tent kami or dito kami matutulog sa loob ng van natin. Yan, kasama natin si Sabanana, si Sava, tapos yung ating minivan na si Bakbak. Mapapasabak na naman si Bakbak sa long ride. Pero actually malapit lang, siguro mga 40 kilometers, 40 siguro, more or less 40 kilometers. So ang daan natin dito sa Bakungan, mas malapit yan kung dito ka galing sa bayan. Yung sa Montebli kasi medyo malayo, marami ka pang barangay na dadaanan. Pero kung dito tayo dadaan sa Bakungan, mas malapit. Madalas yung mga kaibigan natin sila Just Ride, sila Cooking, even sila Giong, dyan din sila nagkakap. So dito po yung malaking tindahan, yung Angel BGMJ. Pwede kayong mamili muna ng mga supply bago kayo pumasok doon sa looban, kasi hindi natin sure yung mga tindahan dito. Kasi baka malalayo na yung mga tindahan. So itong binabaybay natin, ito na po yung papasok ng Barangay Bakungan. Kung didiretsuhin nyo siya, tas kakanan kayo, ang tumbok nyo Nagtabon tsaka Talaudyong. So ito po yung papunta ng Timpukan, itong left side. Parang nagbabadya yung panahon. Ang dilim po dun sa bundok, maulap, tapos may konting pagambon na. Ang oras natin ay alas 5 po ng hapon. Sana makarating tayo ng campsite bago dumilim para kahit pa paano makapag-set up tayo ng mga gamit. Medyo malayo-layo pa rin. Hanggat hindi pa natin natatawid yung bundok, yung kabilang side ng Palawan, malayo-layo pa tayo. May isang napakataas po na akyatin dyan. So masusubukan na naman ulit si Bakbak. Ano siya, maikli siya pero medyo matarik. Pero pag galing ka naman sa kabila, yun ang mahaba pero banayad. Medyo mahaba-haba na akyatin. So sana hindi umulan mamaya. Pero ang dilim po. Ang dilim nung ang dilim nung bundok. So dito pa lang tayo sa Regal Peak Farm, itong nasa kanan. So ito yung Regal Peak, itong nasa kanan na to. Ayan. Ayun, kitang-kita niyo yung bundok. Maulap. So sana makatawid tayo dyan na hindi pa umuulan para hindi mahirap mag-drive. Nakatawid na rin ako dyan dati. Gamit ko yung isang sasakyan namin ng umuulan. Mahirap dumaan kasi nga masikip yung kalsada. Tapos sa pag sobrang lakas ng ulan, halos zero visibility na. Pero sana makaabot tayo ng maliwanag-liwanag pa. Ang ganda ng bundok. May ulap sa baba niya. Ang ganda ng tanawin. Mukhang hindi na uulan sa dadaanan natin. Mukhang dito sa right side. Ang tumbok natin dito sa left side eh. Swerte pa rin kasi mukhang aabot naman tayo sa paglubog ng araw. Makakarating tayo ng campsite. Medyo tinanghali tayo. Ay, hapon na pala actually. Marami kasi tayo inasikaso yung mga dadalhin. Hindi kasi naka-prepare yung yung ating sasakyan. So, inayos ko pa yung mga gamit. Pero sa susunod, ang gagawin ko para mabilis, naka-ready na yung mga box natin para pagka may schedule ng camping, isang bitbita na lang. Ang dadalhin na lang natin yung mga damit. Pero yung mga camping gears naka-ready na. So yun yung mga learnings natin sa sa pagbaban life, tsaka camper van.
parang gusto ko siyang ipa-build, no? Semi-build. Yung pwedeng maalis, parang modular lang. Pwedeng alisin yung higaan, yung mga cabinet, para pwede pa rin natin siya magamit as daily driver na sasakyan, itong si Bakbak. Para kung may maisip man tayo na business na pangangailangan ng sasakyan, magagamit natin itong si Bakbak. So hindi lang siya pang camper, pwede rin siyang pang business tsaka pang daily driver na sasakyan. So ito na yata yung hindi pa. So dyan sa unahan yung paakyat. So kailangan mabantayan natin kasi mahaba po yun eh. Nasubukan ko na dati. May binubuntutan ako dito na scooter. Hindi ako naka-prepare. Akala ko malayo pa, konting akyat lang. Yung pala yun na yung patawid ng bundok. Halos mabitin yung yung ating sasakyan, yung scooter. Hirap-hirap siya makaakyat, pero nakaakyat pa rin kahit paano. Pero yun nga, nahirapan siya umahon kasi nga mahina yung kulang sa buwelo. So ito na ata. Papasok na tayo sa bundok. Parang ito na nga ata. Grabe. So magpapalit lang tayo ng gear. Ay, grabe ka taas. Itutunan natin para sigurado. Para malakas siya. Ayan, ito na nga. So yung palatandaan pala yung tulay. So kailangan prepare na kayo. Kasi pag liko dyan sa unahan na yan, paakyat na eh. Ayan, dito ako nabitin dati. Sinusundan ko yung top down, ang bagal. Halos di na makaakyat. Banayad siya pero ito medyo matarik yan dito. So ang gear natin nakatuna. Binaba ko na yung ating gear para hindi mahirapan yung sasakyan. Actually tingin ko kaya naman to ng drive, pero mas maganda na yung sigurado. Kasi paliko Kaya tulad yan, hindi na tayo naka-buwelo. Masikip po kasi yung kalsada dito, kaya mahirap din mag-drive. Tapos may mga kasalubong pa. Ayan na, ito na yung huling paakyat na mataas. Ayun. Medyo nabitin tayo kasi paliko-liko yung daan. Pero kaya naman siya. Kayan. Yun na, malapit na. Ito na yung taas. Kayan. Ito yung ating temperature. So pagka umabot yan 105, ingat-ingat na. So ito na yung pinakamataas. Then pababa na po yan. So hindi pa rin natin ibababa yung gear. Kailangan natin mag engine brake kasi tayo eh. Automatic transmission. So mataas po talaga yung area na yan. Naramdaman ko yung air pocket sa tainga. Ganun siya kataas. Ito na po yung West Coast. Natatanaw na yung dagat.
So medyo malapit-lapit na rin tayo. Medyo matarik din talaga ito. Kung pabalik, mas mahaba itong akyatin na to. Mas maganda kung dadaan kayo dito, mas maganda maliwanag pa. Nasubukan ko po dito ng gabi. Ang hirap, lalo na po pagka medyo mahina yung ilaw. Mahirapan po kayong mag-drive kasi yung kalsada, paahon, tapos pagdating sa unahan konti, paliko. Hindi nyo makikita yung daanan. Kaya kung hindi nyo kabisado, mas maganda po dumaan dito ng maliwanag pa. Tapos always check yung brake, yung ilaw. Yan. So kailangan ano lang po yung pitik-pitik lang po yung ano natin, preno, dahil hindi rin natin pwede ibabad. Ang taas, ang sakit sa tenga nung ano, air pocket. Yan, tas may konting paakyat, view deck na. Kaya lang ano tawag nito, medyo masukal, kaya hindi rin makita yung view ng dagat. Medyo masikip lang talaga yung kalsada dito. Kaya ingat lang dahil minsan may mga kasalubong. So ito na yung pinaka gilid. Yan, pababa na tayo dun sa ano, sa Tagkawayan. Diyan sa Tagkawayan may beach din po, white sand din siya. Pero ipupuntahan natin campsite. So thank you Lord, hindi umulan. Safe kaming nakatawid ng bundok. Ganda ng beach dun, oh. Yan yung ano, Tagkawayan. Grabe taas pala. Kakayanin kaya nito pabalik. Bagay, kinaya naman natin yung ano, nakaraan. Doon sa Taytay Rojas. Oh, may mga naligo din sa ilog, boy, no? Ayos, oh. Ayos din sila, oh. Sarap naman ang pesto nila doon, oh. Hindi sila, wow. Doon tayo sa unahan, B. Mas maganda doon. Ang ganda din dyan, no? Pwede rin pala dyan, no? Ako dyan sa mga tao. Saan? Doon tayo mamaya. Mas maganda doon. Best Brian. Doon meron. Tignan natin. Ito na po yung ano, Tagkawayan Beach. Wala akong best friend. Meron. Ay, natandaan ko ito. Ta? Natandaan. Ganun pwedeng pumesto dito. Ang mga cottage. Yan, sa Basiao Beach River Park. Uy, may mga tao din. Naliligo? Oo nga eh. Hindi, no, pero walang bata. Ha? Pero walang bata dyan. Meron. Yun. Meron nga. Ito meron silang dagat at ilog. Basiao. Dalawa yung bata. Yung isa, ginapapunta ng mama niya. Oo. Yung isa, yung isa, nagaligo. May bata nga. Pero kailangan sumahod din sa kamay. Mamaya. Ganda dito. Naawa mo. Kuha lang doon sa jug natin. Kuha sa water jug. Bakit madaming aso? Saan? Talala. Nalego na ako. Talala. So, no entrance fee, no parking fee. Libre? No entrance fee. Ayos ah. Sino to? Taliban? Ha? Ano yan? Libre daw, no Brr, brr. parking fee. Okay. Tagkawayan Beach Resort. Ayos dun ah. Pero sarado sila. Dito na tayo sa kabila. Alright. Doon sa unahan, yung may ilog din.
Ang ganda ng bundok oh. Parang kinakain na siya ng ano, ng ulap. Maulan yan dyan sa taas. Ang problema, sana matandaan natin kung saan yung papasok ng Payan Camp. Kasi once lang po ako nakapunta doon, pero mukhang madali naman siya makita. Sana. Nahirapan kami hanapin, pero parang ito na. Nagtanong-tanong tayo doon. Kanina, meron kasing kaparehas ng papasok. Pero iba yung itsura ng beach, tas may nakalagay, bawal pumasok. Pero dito, may nakalagay. Ayan, ito nga. Ito na nga. Ayan, no? Ayun pala, may nakalagay. Oh. Welcome to Payan Camp. Uri mo, putik. Oh, yay! Oh, ay kaya. Gandang hapon po. Kaya pwede mag-overnight? Magkano po tent pitching? Magkano ang tent pitching? 100 lang po yung tent sir. Mag-tent kami. Tapos dalawa lang kami. Sana yung piso wifi. Anong piso wifi? Ayun. Overnight po, 100 po yung ano sir. Per head. Sige. Siya 100 din? Hindi na po. Di na. Okay. Thank you. Buka. Ano lang po kayo ng ano sir, yung gustuhan niyo po. Pestuhan. Okay. Thank you. May wifi, may wifi ba? Wala. May signal po dyan na yun sir. Then, data po. Data rin? Kaya po. Okay. Thank you. Piso wifi? Wait lang po. May Ay. Ayun. Thank you. Walang tao? mayroon po sa bandang na lang po. Sige, kahit saan lang ba pwede? Okay. Salamat. Dito sir, malapit sa tubig po. Sige. Salamat. Wala sila just ride eh. Sila just ride sana sama ko kanina. Ay kayo sana magkasama sir. Oo. Ha? Oo nga daw. Baka sa sunod din. Kaya nga po. Thank you kuya. Yun o. Maliwanag-liwanag pa rin. Time check, 5:45 na. May liwanag pa rin. So magandang pwesto po dito banda sa may tubig. Para kung sakaling kailangan natin mag-CR, ganyan. Pero kahit saan naman daw pwede mag-park. Pero dito tayo magpupwesto para malapit sa CR. Tapos doon tayo sa tabi. Dito tayo tarlalag. Dito tayo banda. Yan, para malapit tayo sa tubig. Pwesto lang natin yung sasakyan. Layo-layo. Dali lang. Pili lang tayo ng ano. So dito na tayo sa Payan Camp. So ito yung gripo. Hanap lang tayo ng magandang spot para pag-setupan natin ng mga gamit. Siguro doon na sa may mga puno para safe. Marami tayong pagtatalian ng tent tsaka ng trafal. So i-atras ko lang. So papark natin doon. Medyo putik-putik yung ating sasakyan. Mano po kasi, maputik yung dinaanan natin. May tao doon kanina, nakamotor, pero mukhang uuwi. So, wala tayong makakasama dito sa campsite. So, i-set up ko lang yung gamit. Ayan, so di pa kami nakapag-set up. Ang ganda kasi ng lugar, di ko alam kung ano unahin. Maliligo, mamamasyal, mag-ayos na higaan. Pero madali lang yan. No. Maganda po dito, napaka lapad nung paliguan. So ito po yung mga dala-dala natin sa ating camping ngayon. Ayan, sobrang daming gamit na hindi naman madalas nagagamit. May mga lutuan, kaya lang wala naman tayong lulutuin dahil di tayo nakapamalengke. Pero may mga instant noodles. Yun lang muna yung ating magagamit. May dala tayong tubig panghugasan. Pero dito sa campsite, may gripo. May hugasan din. Tapos,
Yan, mga electric pan, ihawan. Tapos burner, etong higaan, camping chair, may tent tayo dito, may mga box. Yun lang, di tayo nakabili ng ice. Tapos may mga drinks dito, may table, tapos mga lubid, tsaka mga tarp, mga trapal. Ayan. So, di pa kami naka-decide kung saan kami matutulog, dito ba sa van or magtatayo kami ng tent ni Saba. Ayun siya, mag-enjoy dun sa buhangin. Naglaro muna siya. Camping chair. Ayusin mo yung ating mga pagkain. Akin na lang. Oo. Saan yung straw? Diyan sa loob. Ito pa, oh. Ayusin mo yung mga Diyan. Wala. You are kidding me, bro. Ay, mga nalaglag. Kasi di ba, may kinuha ka dito kanina? Yes. Baka nalaglag na. Good morning. Kakagising ko lang. Oras natin mga 6:20 na ng umaga. Nag-set up na po ng pangkape. Sobrang madali kahapon. Hindi ako nakaprepare. Ang nakalimutan ko yung painitan ng tubig. Yung takore. Kaya ito yung gagamitin natin. Yung kawali. Ganda pala na napustuhan namin kasi malapit siya sa CR. Yung CR po dito. So dito kami nag-tent sa loob ng cottage. Kaya hindi gaanong mahamog. Kaya nga lang medyo mainit yung loob ng tent. Tapos dito tayo nagpark sa gilid. So kape muna tayo mga kabakbak. Hindi ako nakatulog ng maayos. Siguro namamahay or hindi lang ako familiar sa lugar. Kasi sobrang dilim po dito kagabi. Walang ilaw. Pero safe naman. Kasi yung mga tropa natin nakakapag-camping dito. Tapos yung caretaker nagro-rubing naman from time to time. Tapos yun nga lang talagang madilim kasi walang kuryente po dito. Meron silang ilaw dun banda sa palabas. Malapit sa bahay ng caretaker. Merong ilaw dun sa daanan banda. Buti na lang may dala tayong ito oh. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Nabili natin kahapon bago tayo umalis. Kasi yung isang ganito ko na sira, yung nakakabit doon sa minivan. Naputol dito. Pero madali naman siya ayusin. So, pinailaw ko itong magdamag gamit itong power bank. Ito mismo yung ginamit ko. Magdamag siyang nakailaw. 100 pa rin yung 100 pa rin yung charge ng power bank. Sobrang tipid nito sa power. So kahit power bank lang yung gamitin ninyo, okay siya. Pwede natin siya iwanan ng magdamag. Medyo first timer talaga tayo pagdating sa pagka-camping. Marami tayong mga gamit na hindi nadala. Marami rin tayong gamit na hindi nagagamit. So siguro kaka-camp natin, mas malalaman natin kung ano yung mga essential na bagay na kailangan natin dalhin pag pupunta sa mga lugar na ganito. So dito pala kami nakapwesto sa tabing dagat. Kaya naririnig po yung mga alon. Medyo malalakas yung alon ngayon. Buwan ng June na. So, papasok na po yung habagat. Malapit lang po namin sa malapit lang talaga kami sa dagat. So mamaya iikutin natin, papakita ko sa inyo yung lugar. So ito dito kung gusto niyo ng tahimik, pwede dito. Tapos ang maganda, may signal yung globe. So kung meron kayong transaction or work, pwede niyo siyang gawin. Kaya lang dito banda. Diyan sa may kahoy na yan.
So dyan kayo pwedeng pumesto. Tapos, ayan, may CR. Tapos may ilog po doon. May labasan ng ilog. Pwede kayo magbanlaw. Tapos, dyan din meron silang sinet-up na gripo. Tapos may mga balde. So, diyan kami pumesto malapit. Para yung mga kakailanganing tubig, yung CR malapit sa pinagpwestuhan namin. Actually, hanggang doon pa po yan sa dulo. May TP house. Nakasabay namin kagabi, 3 magkakaibigan, doon sila natulog. Set up sila ng hammock, tapos yung iba ata nandun sa tent sa TP house. Grabe lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Grabe. Lakas ng hangin. Ulan. Basta yung mga gamit namin. Morning. Galipat na yung mga ang lakas ng hangin. Yan guys, katatapos lang ng malakas na hangin. Ngayon maliligo kami habang umuulan. Woo! Sarap dito kami sa Charan! Wow, dagat! Solong-solo na yung beach. Umalis na yung kasabayan namin nag-overnight. Kami na lang yung natira. Liligo tayo sa beach. Medyo maalon kasi masama yung panahon. Malakas yung hangin. Pero, sarap. Liligo tayo guys. Parang may naisip ako maganda activity dito. Yung surf casting. Hanap tayo ng rod na mahaba. Tapos wait and bait tayo, tatapon natin dyan. So pagka mayroon tayong nabiling gears, susubukan natin dito. Kasi nakita ko dun sa drone, merong parang breaker kung saan nagtatagpo yung mababaw tsaka yung parte na malalim. So pwedeng mag surf cast doon. Kailangan lang makaabot dun yung yung pain. Tungtuwa yung bata oh. Ang ganda dito mag-overnight. May CR, may tubig, may ilog dyan oh. Tapos may malaking ilog pa daw doon sa unahan. So ligo muna kami guys. Enjoy namin yung dagat. Bye bye! Sita, di mo nandun. Pakita natin! Pupuntahan natin yung isang ilog no. Maliit lang siya na ilog pero dito natin kung malinis. Mukhang sapa lang eh. Pero sabi nung caretaker may mas malaking ilog daw dun sa unahan pa. So puntahan natin sa
mga susunod na adventure. Pero ngayon hanggang dito lang tayo. Pwede na rin. Ayun, may tabang. Okay. Pwede rin sa ligo, malamig. Sarap dito guys, oh. Pwedeng magbanlaw. Mapunta na doon sa dagat. Pwede siguro to gawan ng harang para medyo lumalim. Doon din sa unahan pwede. Doon galing yung tubig pa lang. Papunta doon pa. Papunta doon sa campsite. Ayan, palabas na ng dagat itong ilog na to. Doon siguro baka medyo malayo siguro. Baka doon pa sa kabilang campsite. Sunod, magdadala tayo ng mga pagkain at nalulutuin. Mukhang masarap dito magstay ng mga ilang araw. May signal naman kaya walang problema. Globe nga lang. Tapos dito banda sa may malapit sa dagat. What's up? Hi! Say hi! Hi! Yan na, yan na. Ito guys yung buhangin ng Payan pag low tide na. Yan o. Malapad yan hanggang dun. Pero pag high tide, kagabi maabot siya hanggang dito So kapag natsyempohan nyo na low tide, pwede magkaroon ng mga activities dito sa tabing dagat. Pero dun sa taas pwede rin pero medyo maliit. Pero dito pwede, pwede kayo mag beach volleyball, football. Yan, malapad siya kapag nag low tide na. Susunod, pabalikan natin, aalamin natin yung mga detalye, pati yung mga spot dun sa kabila, pupuntahan natin. Ibutin natin, mag-fishing tayo, magluluto. So pagkakandaan natin yung pagbabalik dito. So dito guys, may banlawan. So walang problema kung naligo kayo sa dagat at gusto nyo magbihis, maligo, meron yan dito. Galing po yan sa ilog. So tabang yung kanilang tubig dito. Ayan, nakapak na kami guys. Uwi na kami ngayon. Ready na yung mga gamit. Yung mga gamit na hindi na gamit. Next time magbabawas tayo ng mga dadalhin, yung mga hindi na kailangan. So priority natin yung mga essentials talaga. So at least nalalaman na natin kung ano yung mga kailangan pa nagbabiyahe. So kung gusto nyo po makita yung ganda ng Palawan, follow nyo lang po yung When in Palawan. Maraming salamat. So yun lang, kita-kits mga kapakbak. Bye bye!